ating lahat. Pakibati nga po yung mga katabi natin ng good morning. Ayan. So, ayan, good morning. Ayan. So, earlier po, no, may devotion ako. And sabi, may tanong siya, how does our Heavenly Father responds when we fail? Diba? And sabi nga po, kung ang tatay natin dito sa langit, no, ay sa lupa, shout out, no, ay mabait, no? Sobrang bait, no? Sobrang mapagmahal. Ano po kaya, no? Yung ating awang, tagumpay! Ayun po. So, familiar po tayo sa story ng The Prodigal Son. No? And doon po nakita natin na kung gaano ka-great, no, ang love ng tatay para doon sa anak. Na malayo pa lang siya, no? Malayo pa lang siya, kita na siya ng tatay niya. No, and sabi, nagkasala ba yung anak doon sa tatay? Yes, no, most definitely. And kinondem na ba siya or kinondem ba siya nung tatay niya na bumalik? Hindi. No? And kahit yung reason nung anak is dahil nagutom lang siya, no, nagmatter ba yun sa tatay niya? Hindi. No, so malayo pa lang yung anak, nakita na niya kasi araw-araw naglulong, no, nagwi-wait yung tatay niya sa kanya. And ganun din po, no, ang pagmamahal, no, ng Heavenly Father natin, ng ating amang nasa langit. Ganun ka-great, no, kaya hindi po meron na po tayong status, no, yung kalagayan natin ngayon, no, sa spirito, we are already assured, no, we have this assurance na hindi tayo kailanman, no, itatakwil, no, papabayaan, no, ng ating amang nasa langit. We have this assurance. And sabi nga po, no, hindi lang natin alam na anak tayo ng Panginoon, no, hindi lang natin alam na mahal niya tayo, kundi we speak it, no, we speak the power, no, na nasa atin. Kaya nga po, no, kapag sinasabi nating tagumpay, no, hindi lang natin siya kinikimkim sa heart natin, no, sa utak natin, kundi sinisigaw natin siya, no, na we are already victorious, no, we are already tagumpay, no? Kaya tayo po ay lahat tumayo at sama-samang magpuri sa Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Praise Him! Let's glorify Father. Sa sigaw ng alon di mangangamba,
life is for living with you. I've made my decision. You lift me up, fill my eyes with wonder. Forever young in your love, this freedom's untainted. With you, no moment is wasted. See the sun now bursting through the clouds, black and white, turns the color all around. All is new in the Savior I am found. This is living now. This is living now. You lead the way, God, you're right beside me. In your love I'm complete. There's nothing like living with you. This life you created, sing, I choose. See the sun now bursting through the clouds, black and white, turns the color all around. All is new in the Savior I am found. This is living now. This is living now. You take me higher than I've been before. It's your perfect love that sees me soar. God, your freedom is an open door. You are everything I want and more. See the sun now bursting through the clouds, black and white, turns the color all around. All is new in the Savior I am found. See the sun now bursting through the clouds, black and white, turns the color all around. All is new in the Savior I am found. This is living now. This is living now. You take me higher than I've been before. It's your perfect love that sees me soar. God, your freedom is an open door. You are everything I want and more. You take me higher than I've been before. It's your perfect love that sees me soar. God, your freedom is an open door. You are everything I want and more. Oh, we praise the Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord, for this new life that we are living. Hallelujah. Maraming salamat po, Lord God, sa kalayaan, sa katagumpayan. Hallelujah. At tunay nga, Lord God, dahil sa pag-ibig mo, we are now confident that we can say, we are your children. Hallelujah. Come on, church. Shout this phrase. I am a child of God. 1, 2, 3. I am a child of God. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Maraming salamat po, Lord God, sa pag-ibig mo na patuloy naming nararanasan. Your grace, Lord God, your goodness, Lord God, is truly enough for us to enjoy life, enjoy our relationship with you, O God. Maraming salamat po dahil ngayon, Lord God, nakikita namin ang mga sarili namin kung paano mo kami nakikita ngayon. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. This we sing with all our hearts, with confidence. Hallelujah.
His love for me. His love for me. Oh, the sun sets free. Oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Realize He has ransomed me. His grace unseen. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free. Oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Yes, I am who you say I am. Who the Son sets free. Oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Hallelujah. Come on, church. Sing it out to God. Sing this with power, with confidence that we are all children of God. We can call Him Father, a good, good Father. Hallelujah. I'm chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. That's you who you are now. Hallelujah. Come on, church. Sing it to God. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Yes, who you are. I am who you say I am. Who the Son sets free. Oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am.
It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. That is who you are now. Come live a life as children of God. Come live a life as a victorious one. Live a life that is free. Hallelujah. Thank you, Lord. For this life, oh God. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Oh, you are a good, good Father. You are a good, Hallelujah, good Lord. Father. Yes, Lord, sinabi po ninyo, ang sino mang tumanggap at sumampalataya sa iyong bugtong na anak, siya ay binigyan mo ng karapatang maging anak ng Diyos. Kapatid, you are now a son of God. Pag sinabing ikaw ay anak ng Diyos, you are secured. Secured ka na. Dahil ikaw ay anak ng Diyos, nasa iyo na. Nasa iyo na ang lahat. Nasa iyo na ang kanyang espiritu. Ibinigay ang kapangyarihan niya sa iyo. Ibinigay ang authority niya sa iyo. As a son of God. Oh, hallelujah. Kaya kapatid, sa umagang ito, ang makita mo kung sino ka bilang anak ng Diyos. Kaya mapapasalamatan mo siya, maitataas mo ang iyong kamay, mapupurihan mo siya, dahil siya ang gumawa kung sino ka ngayon sa kanyang harapan. That you are loved, you are now accepted before God. Oh, you are highly favored before God. Oh, salamat po, Panginoon. Salamat. Dahil, Panginoon, alam po namin, Panginoon, nakatitiyak kami sa aming buhay ngayon. Because we are now your child. At bilang anak mo, Lord God, alam namin, Lord, kami ang magtatamasa ng lahat ng mga pangako mo sa aming mga buhay. Lord, we are co-heirs of Christ. Lord, nasa amin na kung ano ang ginawa ng aming Panginoong Yesus. Lahat kami ang magbebenepisyo nito sa buhay namin. Kaya ngayon, Lord, sa buhay namin, Lord God, wala nang puwangan takot. Dahil alam namin, kami inyong mga anak. At kailanman, hindi mo iiwan, hindi mo pababayahan. Kaya salamat po, Panginoon, that we are secured. Our security lies in you and not in this world. Nasa inyo, Panginoon, ang security namin. Dahil, Lord, ang tagumpay ay nagmumula sa inyo. Kaya para pasalamatan ka sa umagang ito, we thank you, Lord. We praise you, Lord. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen.
a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Praise the Lord Jesus. Amen. We're a child of God. Yes, we are. Amen. Salamat po sa Diyos, no? Sa kanyang kabutihan. Hallelujah. Amen. Ito po yung tinatawag na sabi po ng awit kanina, no? He is a good, good Father because we are loved, no? Dahil siya po ay mabuting Diyos, siya ay mabuting Ama, tayo po ay minahal. At dahil doon ang kalagayan po natin that we are blessed beyond imagination. Yun po yung sinasabi ng Ephesians 3:20, no? Igit pa sa ating iniisip at inaakala. No? The Lord is working within us. Amen? Hallelujah. Sa araw-araw, yun po yung palagi nating i-meditate that you are a child of God. And the Lord, no, ang ating pong Panginoon. If God is with you, if God is with us, who can be against us? We are blessed. Amen. Hallelujah. Tayo po, giving of our agape. Ngayon po, every third Sunday of the month. Pwede po mayroong fourth. Kung hindi po nakapagbigay ngayon, ay mayroong pa pong fourth Sunday o last Sunday. Amen. So, yun po. CFSM Youth Ministry, mayroon po silang Bloom in Faith. Ayan. June 27. Rooted in Him, growing strong in faith. Pero kaming mga women's, yan po yung young people, no? Yung pong women's sa Friday na. Ayan, sa Friday na po tayong mga women's, ang ating pong fellowship. Yan, 4 p.m., Sister G. O 4 p.m., ba't wala? Amen. Sa Friday na po yan, mga women's. Same location, same venue po. Pero 4 p.m. po tayo. Ayan. Okay. Tayo po'y manalangin sa ating pong pagkakaloob. Salamat po, O Diyos. Thank you, Lord. Hallelujah. We are encouraged, O God. We are established by your love. Salamat po, O Diyos, sa inyong napakadakilang pag-ibig sa amin. As we meditate who we are in Christ, kung sino ka, Panginoon, sa amin pong mga buhay, Panginoon, ng buhay po namin, tunay ngang nakikita po namin, it blooms, it flourishes, Lord God. Kami po ay patuloy na nag-uumapaw dahil sa inyo, O Diyos. And we are blessed beyond imagination, O God. Salamat po, Panginoon. Nakikita po namin your blessings. It is beyond material. Higit pa sa amin pong nakikita. Higit pa sa aming iniisip, O Diyos. We are blessed because we are children of God. Salamat po, O Diyos. Ang aming ugnayan sa inyo ang nagpapatotoo, Panginoon, kung gaano po kami pinagpala bilang pong mga anak mo. Maraming salamat po, O Diyos. Salamat sa mga kaloob na patuloy po naming tinatangkilik, O Diyos, sa aming pong mga buhay. Sa pagkakaloob po ng bawat isa, alam po namin, Ikaw ang nakakaalam ng aming mga puso. Maraming salamat po, O Diyos, sa mga oportunidad, sa mga trabaho, sa mga business na aming pong tinatangkilik sa aming pong mga buhay. Panginoon, yan po, higit pa dyan, O Diyos, ang katunayan ng iyong pagmamahal, ng iyong provision sa bawat isa po sa amin. Salamat sa iyong mga anak. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng ginagawa mo po sa aming mga buhay. Who are working within us. Salamat po, O Diyos, maraming salamat. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Sa sigaw ng alon di mangangamba,
gospel sa amin. Kaya naman, iniimbitan ko po kayong tumayo at i-welcome po natin ang bawat isa. Wala nang hahanapin pa, pagkat o Diyos, sapat ka na. Wala nang hahanapin pa, pagkat o Diyos, sapat ka na. Wala nang hahanapin pa, pagkat o Diyos, sapat ka na. Wala nang hahanapin pa, pagkat o Diyos, sapat ka na. Pag-ibig mo, kanlungan ko, pangako mo, sandigan ko. Pag-ibig mo, kanlungan ko, pangako mo, sandigan ko. Hallelujah. Amen! Woo! Excited ko. Yeah, bring it on, bro! Ay, good morning po sa inyo lahat. Namimiss ko po kayo. Dahil po ako'y parot parito at ngayon narito na ako. Okay, kapag di ko alam kung na-experience, kapag naawit natin yung you are a son of God, anak ka ng Diyos, ano yung impact sa inyo? Kapag naawit nyo, sinasabi nyo, ako'y anak ng Diyos, ano yung dating sa inyo? Ano pong dating? Masaya ba kayo o tutuyta, makanta? Di ba kapag anak ka ng Diyos, pagtapos umawit ka, you are the son of God. I am the son of God. Yung sa akin, iba ang dating nun. May epekto sa buhay ko yon. Kaya masasabi mong, yeah! Yung parang mapapawaw ka talaga. Mapapayes ka. Kasi alam mo yung kung ano yung benepisyo ng isang anak ng Diyos. Okay, praise the Lord. Good morning po sa inyo lahat. At mabiyaya ang Diyos. Kapilan man niya nakatamo gilutan ng Ginoo. Lagi nakatang kaluguran at luluguran at marakal pang panahon na yung Ginoo manatili kaya katamong puso. Amen. Kuldas na ako ni. Sabi, reign in life. Yan. Wow. Magkakaroon ng tinatawag na convention sa December. Okay, sa next slide tayo. Yan. Reigning in freedom. Parang malayang lumipad, malayang gumalaw, malayang makipag-ugnayan sa Panginoon. And the second one, ang aking tatalakayin, sa umagang ito, the spirit of adoption. Okay. Kapag sabing, naalala ko kapag sabing, sa kalaro namin nun, kapag sabing, ampun ka, parang parang negative yung impression eh. Sabi niya, ikaw, nanggaling ka lang sa ganito, sabi niya, sa lugar na ito, ampun ka lang. Parang iba ang dating negative, ang pasok sa ating kaisipan, pasok sa ating puso. Pero sa ibang translation ng mabuting balita, ng salita ng Panginoon, ito ang tinatawag na pagkupkop. Sabayan po ninyo ako na magbigkas nito, pagkupkop. Ulitin po natin. Pagkupkop. Yan po ang term ng salita sa Word of God, ang adoption o ampon sa ibang lengguwahe, pero sa Bible, ang pagkupkop. Pag-adopt.
ng Panginoon sa atin. Ngayon, sa ating pagpapatuloy, ang sabi ito, may dalawang kategorya. Isang nag-aampon at inaampon. Okay. Ang sabi diyan, ang isang nag-aampon, lahat ng responsibilidad ay hahakuin niya. No? Lahat ng kapag ikaw ay gusto mong mag-ampon, lahat ng responsibilidad ng taong yun o ng batang iyon, hahakuin mo lahat. Okay? At hindi lang yan, ituturing mo siya isa sa iyong mga anak. May nag-aampon kasi na kahit na 5 na yung anak niya, o 6 na yung anak niya, o 3 ang anak niya, gusto pa niyang mag-ampon ng isa pa. Okay? Yun ang mga bagay na kung saan yung inampon mo, ibibilang mo siya sa iyong mga anak. Ganun ang pag-ampon. Yung nag-aampon naman, ano siya? Secured siya. Alam niya ang ganyang ginagawa. Alam niya kung ano yung pinapasukan niyang panibagong responsibilidad. Nandun yung tinatawag na pagmamalasakit. Yung kung paano mo minamahal niya ang kanyang anak, yung aampunin niya, yung kukupkupin niya, ganun din ang kanyang responsibilidad na pagmamalasakitan niya. Hindi lang yung tunay na anak, kundi pati yung kanyang inampon. Parehas lang, walang pinagkaiba. Mamaya, tutuloy-tuloy tayo at makikita natin kung bakit ganyan kahalaga at ganyan kalalim ang sinasabing ng pagkupkup o pag-aampon o pag-a-adapt. Yung arugain mo siya. May sa pag-aampon, gusto nila na sanggol. Kung kayo po ay kung gusto nyo kami pong ampunin, ni Pastor Gerald, ni Pastor Francis, kami po ay handa pong pakupkup sa inyo. Sabi ko, hanggang anong edad ang pwedeng kupkupin o ampunin? Nasa 15 pababa. Sabi ko, sayang. Sabi ko, kung meron, kaming 3 sana paampon kami. Okay, ganun tinatawag na pagmamahal. Yung pagmamahal naman, hindi lang yung mahalin mo lang yung tunay mong anak, na legal mong anak, at yung ampon mo parang hindi siya ganun. Ang isang nag-aampon, kung paano niya minahal yung legal niyang anak, mamahalin din niya ang kanyang inampon o kinupko. Okay? Pagsisilbihan. No? Kahit na siya ay sanggol, no? Lahat ng puyat, kung paano ka napuyat sa yung anak na sanggol pa lang, napupuwit ka na sa pag-aaruga sa kanya, ganun din dun sa inampon mo, kung lalo na, kung ito ay sanggol. No, pagsisilbihan siya, mula sa sanggol hanggang sa kanyang paglaki, pagsisilbihan siya. Ngayon, ang isang nag-aampon, secured siya. Hindi lang sa emotion, kundi sa financial. Kung ikaw man ang nag-aampon, dumidildil ka lang ng bagoong, mag-aampon ka, pwede naman. Kung isinasawsaw mo dun, yung kare-kare. Di ba? Kaya yung ampon, secure siya financially, mentally. No? Alam niya kung ano yung pinapasukan niya, tinatanggap niya sa kanyang buhay. At ang sabi ito, at higit sa lahat, babaguhin niya ang kanyang identity ng kanyang inampon. Kung ang kanyang inampon, kung ang pamilya, lahat sila, mula tatay, nanay, anak, 3 niyang anak, example, 3 anak, silang lahat ay kuba. Aampunin niya yung sa sanggol na hindi kuba. Dahil Torres ang kanyang pilido ng batang yon. Kaya ngayon, kapag inampun siya, hindi na siya Torres, kundi Kuba na ang kanyang apelido. Naintindihan po ninyo? Kapag hindi, kung Torres pa rin din, at hindi siya Kuba,
Ibig sabihin, hindi niya tunay at legit at legal na anak. Kailangan munang mabago ang kanyang identity legally at ang kanyang Torres na apelido magiging Cuba. Yun ang halaga ng isang pagpapalit sa legal na pamaraan. And men po ba, ba't tumatawa ka, Pastor Francis? Yung ngiti mo, may ibig sabihin yan. Ah? Cuba. Akala niyo Cuba ganito, hindi po. Kaya, di ba? Ito'y totoong kwento. Ay, tubig ko, bro. Parang nanunuyo lalamunan ko dito. Iinom na. Sige, mag-isuy lang po. Okay. Mayroon totoo at naganap. Maraming salamat. Madam. Ba't nanunuyo lalamunan ko yun? Okay. Ito. May totoong nangyari. Lahat ng kailangan ng sanggol na dumating sa kanya. Sanggol na dumating sa kanya. No? Pagkaluwal, ibinigay sa kanya. Yung bata, hindi siya dumaan sa proseso. Hindi siya dumaan sa legal. Inalagaan ng bata, pinakain, inaruga, lahat pagmamahal ibinigay. Binigyan ng opportunity, isinama sa bahay. Hanggang lumaki ang bata na 20 years old lang siya ngayon. At tinanong ko siya, sabi ko, sino siya? Sabi ko, ay ampun namin, adapt namin. Sabi ko, anong apelido niya? Torres, sabi niya. Torres palang apelido niya. Kayo, sabi ko, Cuba, sabi niya. Kahit anong gawin tinanong ko, bakit hindi mo itinransfer sa inyong apelido? Kasi sabi niya, balang araw, lalaki yan at hahanapin niya ang tunay kanyang magulang. Tingnan natin ang pagkakataon. Yung bata, minahal niya yung nag-ampon sa kanya. Pero bandang dulo, kung anuman ang kayamanan ng pamilyang Cuba, hindi niya at wala siyang bahagi doon. Kasi ang apelido niya, Torres. May ganun na pangyayari. At yun ay illegal. Amen po ba? Hindi duman sa proseso. Ito naman ang bata. Ang aampunin. Ang aampunin, wala naman siyang Kapag ang bata ay sanggol, kapag ang bata ay nandyan lang, wala siyang dinidemand, wala siyang hinihingi sa nag-aampon sa kanya. Hindi magpapakitang gilas ang bata para siya'y ampunin. Okay? Wala siyang paraan, wala siyang gagawin, kundi naghihintay lamang ang isang bata na gustong may kumukop, may magmahal, may tumanggap sa kanya. Dahil yung bata ngayon ay na-abandon, naiwan. Iniwan at ang batang naiwan nakakaramdam ng rejection sa kanyang buhay. At ito ay malaking epekto sa buhay ng tao. Kapag ang tao nakaramdam ng rejection sa kanyang buhay o sa kanyang pamilya, sa kanyang paglaki, ay mayroong epekto sa buhay niya ito. Amen po ba? Kaya ang pag-aampon ay kailangan, katulad ng isang nag-aampon, secured siya, success na siya, kompleto na siya. Pero bakit siya nag-aampon? Kasi nais niyang ibahagi ang pag-ibig na meron pa sa kanya. Gusto niyang ipahagi doon sa batang naghahanap ng tunay na pagkalinga, pagkupkop, pagmamalasakit sa kanya. Kaya yung batang kinupkop na inadapt, meron na siya ng bago ngayon, identity. Hindi siya pwedeng tawagin bastardo kasi meron siyang nanay, meron siyang tatay. Naging kompleto ang isang batang ulila dahil kinupkop siya ng isang tao o ng isang mag-asawa. Nakuha natin. Ayan. Praise the Lord. For the first time, ngayon palang inom. Parang, ba't ganito? Mainit talaga. For the first time, ngayon palang uminom. Okay. So next slide. Come on. Ito. God is your identity. Tapos yan, may cross-parenthesis position. Ang Diyos ngayon, ang Diyos, ang iyong identity. Ang isang batang inampon, ang identity niya, hindi yung sinaunang pamilya niya.
na siya iniwan. Ang identity ng batang inampon ay tinatawag na yun ang identity niya. Hindi siya pwedeng gawin bastardo. Pinatawagin na pinulot siya, kundi siya'y pinili. Pinili siya. Naku ba natin? Kaya doon pa lamang makikita natin na kung saan napakahalaga ang identity ng natin ngayon bilang isang mananampalataya, no? Isang kumikilala sa Panginoon, hindi na yung nakaraan mo. Hindi na yung past life mo. Hindi na yung nakaraan na buhay mo. Pasimulan tinanggap mo si Kristo sa iyong buhay, iba na yung pagkakilan mo sa iyong sarili. Hindi na yung nakaraan mo o yung magulang mo may kainahan. Ibig sabihin, iba na. Gamit tayo ng number, ng mga talata. Ang sabi diyan sa next slide, ang sabi diyan, gayon man, ang lahat na tumanggap. Sino po lahat ang tumanggap dito? Tatlo lang ata kami. O dumadami na kami. Pwedeng testing kami, huwag kayong mahiya. O yan, di naman kayo pinapaamin kayo ang pumatay kay Rizal. Tasin yung kamay ninyo. Yan, sino na tumanggap? O, dumadami na kami. Okay? At sabi to, at sumampalataya. O sino man yung tumanggap sumampalataya? Bakit hindi nyo mataas ang kamay ninyo? Okay. Sa kanya ay binigyan. Binigyan. Hindi hiningi ng batang inaampon, kundi binigyan siya ng karapatan. Maging anak ng Diyos. Dito pa lang sa talatang ito, alam mo na kung ano yung tunay mong identity o pagkakilanlan. Madalas natin ito binabasa, and obviously, naunawa natin ito. Ito yung katiyakan. Na paano mo maramdaman na ikaw ay matatanggap na inampon, kinaligan ka ng Diyos. Kasi, naisugo si Kristo. Ang sabi ng Panginoon sa babae, ang sabi ng babae, Canaanite woman, Panginoon, sabi niya, pagalingin mo ang anak ko. Canaanite woman. Sabi ng Panginoon, ako ay sinugo sa mga anak ng Israel, sabi niya. Sabi niya, ibibigay ba ang tinapay para sa anak, yung sa aso, sabi niya. Sabi niya, Panginoon, sabi niya, kahit namumong may karapatan ang bata. Kung titignan natin, naisugo si Kristo sa Israel. Pero nung nasyak ang Panginoon, naitan ang Panginoon sa narinig niya sa babaeng Canaanite woman, sabi niya, great faith. Canaanite woman, hindi siya Hudyo, Hentil siya. Doon nasabi ng Panginoon, great faith. Hindi man tayo Hudyo, hindi man sinugo ang Diyos si Kristo sa atin dahil tayo mga Hentil. Dahil kay Kristo, dahil sa pananampalataya natin sa Diyos, tayo ay naituring na anak ng Diyos. Sa magitan ng pananampalataya, hindi ng dugo, kundi ng ating pananampalataya dahil nag-offer ang Panginoon sa atin ang sino man tumanggap at sumampalataya, then binigyan ka ng karapatan maging anak ng Diyos. Ngayon, ang tanong dito, kahit ba sinong tao pwedeng gusto kong maging anak ng Diyos, gusto kong maging anak ng Diyos, sa susunod na talata, ito ang sabi niya, naging anak sila ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng physical. Okay? Na pagkasilang dahil sa kagustuhan ng laman o sa kalooban ng tao, kundi kalooban ng Diyos. Ang pagiging anak ng Diyos at tayo kanyang kinupkop, ito'y kalooban ng Diyos. Kung paano ang isang gustong mag-ampon, kalooban niya na aampunin niya ang sanggol. At alam ko, at 100%, na kalooban ng Diyos na ikaw ay kukupkupin, kakalingain. Bakit punong-puno ang Diyos ng kanyang pag-ibig, pag-aaruga? Yung pag-ibig niya ay hindi mo ma-contain, hindi mo kayang kargahin. Sobra-sobra pa. Kaya nais ng Panginoon na ibahagi niya sa iyo. Ang importante, tanggapin mo, kilalanin mo yung pag-ibig ni naalok ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yung pagkalinga ng Diyos sa atin,
Tanggapin mo. Hindi mo kailangan magpakitang gilas sa Panginoon. Yung solidar kanina. Nagmana sa nanay niya yun eh. Yung prodigal son, hindi nagpakitang gilas ang anak. Sa tatay, para tanggapin ng tatay. Hindi. Dahil ang tatay naghihintay sa pagbabalik ng kanyang anak. Kaya kapag ko sa Panginoon, hindi mo kailangan na magpakitang gilas, gumawa ka ng mabuti para mahalin ka ng Diyos. Hindi, kapatid. Ipinadama ng Diyos ang pag-ibig niya sa iyo at sa akin nung tayo pa ay makasalanan. Yung batang sakitin, uuhugin, na punong-puno ng kalmot ng pusa, kalmot ng daga. Lahat na yun, minahal siya ng Diyos. Minahal niya yung nag-aampon sa kanya. Kinarga siya. Ikaw, alam ko, nung tinanggap mo ang Panginoon sa buhay mo, may pagkakataon na nabigo ka, nasaktan ka, iniwan ka sa ere, ginose ka lang. Pero ang Diyos hindi kanya i-ghost. Siya yung tunay na nagmamahal sa iyo. Iwan ka naman ng asawa mo, ng anak mo, dahil sila ay mag-a-abroad. Ang Diyos mananatili pa rin sa iyong tabi. May problema ka man, hindi mo masabi sa asawa mo at anak mo, may Diyos na laging nandyan, na handang makinig sa iyong kalagayan. Amen po ba? Meron kang iyak na hindi mo kayang ipaliwanag. Pero yung iyak na yan, alam ng Diyos kung anong ibig sabihin yan. Dahil siya ang Diyos na nagmamahal sa iyo at kumukupkup sa iyong kalagayan. Palakpakan minsan pa ang Panginoon. Kaya yung identity natin, kung tayo may mga anak ng Diyos, na pinagpala ang buhay natin, makita nawa ng tao ng buong mundo, hindi makita ang tagumpay mo, kundi makita nila sa buhay mo yung tagumpay ni Kristo sa buhay mo. Si Kristo ang nakikita sa iyo, hindi yung profession mo, hindi yung pera mo, hindi yung karir mo, kundi nakikita ng mga tao na si Kristo, ang Diyos, ang nakikita sa buhay mo. Kaya nagtataka ang mga apostle, sino yan? O mga Pharisee, sino yan? Sino yan nangangaral na yan? Saan ang galing kapangyarihan niya? Ang nakikita na si Kristo. Hindi nakikita kung saan siya nanggaling, nakikita nila ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya sa buhay natin, kapatid, ang makita ng mga tao sa atin, yung buhay ni Kristo nang siyang sinasampalatayanan mo dahil yun ang identity mo. Amen po ba? Hindi yung laki ng wallet mo, hindi laki ng pera mo. May lalabas ngayon natin, malaking pera eh. Kaya sa buhay natin, kapatid, yun ang ating identity sa Panginoon ngayon. Amen po ba? Makikita ng mga tao, ibang klase kung siya ay magbahagi. Ibang klase siya kung siya ay paano siya mag-share ng Word of God. Yung taong ito, ako'y namamangha sa mga taong sabi ko, imposibleng gagamitin ng Diyos ang taong ito. Nakikita mo yung kapangyarihan niya. Nung galing ko sa San Carlos, talagang ako'y namangha. Sabi ko, imposible, gagamitin ka ng Diyos. Oo nga, sabi niya, namamangha din ako eh. Napakakabuti ng Diyos sa buhay mo. Nagamit ka sa ganitong tao. Nagtatawanan kami dahil nakita namin sa buhay namin kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay ng bawat isa. At alam ko din, sa buhay natin, kapatid, kahit na yung trabahador mo, kung sino man sa tabi mo, nakikita nila si Kristo. Nakikita nila si Kristo sa buhay mo. Amen po ba? Yung pag-ibig mo, dahil hindi plastic, kundi ito ay fresh, organic. Amen po ba? Okay. Sa next slide, ang sabi dito? Okay. Ang sabi dyan, tayo kanyang pinili. Pinili ka ng Diyos. Okay? Upang maging anak niya sa magitan ni Kristo. Yan ang kanyang layunin at kalooban. Yung pagkupkup ng Diyos sa atin, yun ang layunin niya
na may bahagi niya kung anong meron sa kanya. Kung paano yung nag-aampon, gusto niyang ibahagi kung ano yung meron sa kanya. Kaya nasa iyo kung paano natin to paniniwalaan o tatanggapin yung mga pangako ng Diyos sa buhay natin. Okay, sa next slide tayo. Okay. We are now legally a child of God. Hindi ko alam, marami mga Kristiyano o mga tao na lumalapit sa Panginoon, lumalapit sila hindi dahil kung sino ang Diyos. Lumalapit sila kung ano ang nasa Panginoon, bigyan mo ako ng kagalingan, bigyan mo ako ng pagpapala, bigyan mo ako ng ganito, bigyan mo akong ganito. Lumalapit ang tao, kaya may mga Kristiyano na kada manalangin ay lagi nang humihingi at hindi masama humingi. Katulad ng isang nag-ampon kanina na kwento ko sa inyo. Kahit na magandang buhay, ibibigay sa bata. Sa inalagaan. Kung gusto niyang mag-aral, pwede niyang paaralin. Kung gusto niyang magkaroon ng magandang negosyo, pwede siyang bigyan ng negosyo. Lahat ng gusto ng santao, pwedeng ibigay. Pero kapag hindi niya ibigay, na ang apelido ng pamilyang yun, na siyang magiging apelido niya, walang kwenta lahat yung material na bagay sa kanya. Lahat ng bagay dito sa mundo ay mapaparam, pati yung hiningi mo kanina. Mapaparam yan. Pero yung pagiging anak ng Diyos mo, yun ang hindi mawawala. Amen po ba? Ang pagiging anak ng Diyos ko, hindi ito mawawala kailanman. Katulad ng prodigal son, nagkasala, hindi nawala ang pagiging anak niya sa kanyang tatay. Nananatili pa rin siyang anak. Hindi ba? Hindi siya sinermon ng kanyang tatay, kundi hindi nawala ang pagiging anak niya. Tayo mga kinupkop, inaruga, kinalinga, at minahal ng Diyos. Kaya tawag sa atin, Christian. Doon natin nakikita na kailanman ang pag-ibig ng Diyos, hindi mo ito maaabuso. Sobra at lalampas pa yan. Sukdulan man ang kasalanan natin, ang biyaya ng Diyos ay umaapaw. Oh, pastor, o konting side lang. O pastor, hindi ko kailang pala kung pwede pa naman magkasala. Base sa sinabi mo. Di ba alam natin sa Romans chapter 6 verse 1 and 2, nasabi nga ni Ma'am Noy nung nakaraan, ito lang halimbawa. Hindi ba yung butterfly? Minsan lamang maging uod ang butterfly. Uod tapos butterfly. Kapag ang butterfly na yan, tumungtong siya sa basura, hindi siya magiging uod uli. Kung siya tumungtong sa putik, hindi rin siya magiging uod uli. Hindi ko ba? O ba, mas maganda yung nasa basura siya, nasa putik siya. Hindi. Kasi hindi naman yun ang habitat niya. Pwede siya mapahamak doon. Ang butterfly, ang habitat niya, sa bulaklak. Kaya tayo, ang habitat natin ay hindi kasalanan. Kundi ang habitat natin ay sa Diyos. Amen po ba? Lagi mong isipin na ang Diyos kailanman hindi nagbago ang Diyos sa iyo. Minsan tayo nagbabago. Ang sabi ito sa verse, sabi ito, okay? Gayunpaman, huwag kayong matuwa dahil napasunod ninyo ang masamang espiritu. Nangyari ito kasi, nung nagtatawanan yung mga, masayang-masaya sila, nagre-report sa Panginoon, oy, mga demonyo, sabi niya, mga samang espiritu. Sumusunod sila kapag sinasabi namin, ang pangalan mo, Panginoon. Ang sabi ng Panginoon dito, sa halip, matuwa kayo, sabi niya, dahil nakasulat sa langit ang mga pangalan ninyo. Ang pangalan mo at pangalan ko, nakarehistro yan sa langit. At sa Isaiah, sabi niya, ang pangalan mo
ay nakaukit sa palad ng Diyos. Kaya ikaw ay legal na anak ng Diyos. Hindi illegal. Legal kang anak. Kaya doon natin ma-appreciate kapag nag-worship tayo, iba ang, kahit na nababasa natin literally, mga letter, mga songs, mga tunog, mga ibang instrumento. Pero kapag inaawit mo, binabasa mo ang lyrics na yan, may ibang message yan para sa'yo. Mayroon siyang malalim na kahulugan sa'yo. Hindi mo lang siya inaawit. I am a friend of God. Hindi lang siya mo sinasabi, hindi mo lang inaawit, kundi mayroon malalim na kahulugan na yun sa'yo. Kaya minsan nagtataas ka man, hindi mo alam, napapaiyak ka na. Bakit? Ano yan? Talagang nadadala ka sa presensya ng Panginoon. Kung minsan tayo nadadala ng galit. Bakit hindi ka magpadala sa presensya, sa pag-ibig, sa kalinga ng Diyos? Amen po ba? Iba nagdadala sa atin. Hindi ka makatulog. Ano ba nagdadala sa iyo? Mga alahanin. Bakit hindi mo ipagkatiwala sa Diyos at ikaw magkaroon ng kapayapaan sa puso? Padala ka sa pag-ibig ng Panginoon. Kapag sabi niya, perfect love casts out fear. Kaya kapag in love ka, kapag punong-puno ang puso mo ng pag-ibig, lahat nakikita mo parang bulaklak lahat. Wow. Naglalakad ka sa garden. Wow. Kaya na nakikita mo basura, makalat. Tingin mo yung parang bulaklak. Iba yung nakikita ng puso mo. Kaya na nakita mo yung higaan mo, butas-butas na yung higaan ko. Pero kapag matulog ka, parang iba yung kapayapaan. Ang kapayapaan, sabi niya, ibibigay ko sa inyo, hindi katulad ng kapayapaan ng salibutan. Palapag minsan pa ang Panginoon dyan. Kaya kapatid, maunawaan natin, malaman mo, isa kang legal na anak ng Diyos. Ang pangalan mo ay nakasulat sa kanyang palad. Amen po ba? Nung nag-aaral ako, tagal na to, excited kong makita yung pangalan ko. Inabangan ko lagi sa taas. Pero sabi ko, hindi ko makita sa taas. Okay? Saka na lang baka. Okay, doon natin makikita. Sa next slide natin makikita. Okay, sapagkat, ito yung matindi. Ito yung benefits. Sapagkat hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo'y maging alipin, namumuhay sa takot. Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawin mga anak ng Diyos. Kaya, sabi nito, nakakatawag tayo sa Kanya ng Ama, Ama ko. Yung batang aampunin pa lamang. Kung ito'y man ay lumaki, kasi may ninaampun naman na mga 5 years old, mga 7 years old, kasi nga, ang pinaka-maximum bata is 15. Hindi niya basta-basta makakatawag doon sa mga nag-iingat sa kanya na mama. Hindi siya may makakatawag na papa. Controlled ang isang bata. At hindi niya tawagin ng nanay yung hindi naman talaga yung nanay. Pero, nung siya'y kinupkup, inampon, malaya na siyang makakatawag na Ama. Ama ko. Yung ama ko yung may malalim na ugnayan. Kapag tinatawag mo yung tatay, tatang, may malalim na kahulugan sa iyo. Kaya ngayon sabi niya, yung Espiritu ng Diyos, kapatid, ako mismo, kung sasabihin ko sa inyo, hindi ka naman anak ng Diyos, ha? Pero sa puso mo, pastor, nagkakamali ka dyan, ako yung anak ng Diyos. Bakit? Ang Espiritu ng Diyos ay nagpapatotoo sa iyong Espiritu, na pag-aralan natin yan, nagtuturo si pastor, na ikaw ay anak ng Diyos. Yun ay assurance. Yun ay katiyakan. Ito ay katibayan na anak ka ng Diyos. Paano mo anong katibayan? Parang meron kang kumpiyansa. Dahil ang identity mo ngayon, hindi yung nakaraan na buhay mo, hindi nakaraan na kung sino ka, ang identity mo ngayon,
Ang Kristo, ang Diyos, na siyang nagbigay sa iyo ng buhay at pag-asa. Naranasan natin yung pagkilala at pagkupkop. Tatanungin ko kayo, kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan kanya pinabayaan? Masasabi mo minsan, Panginoon, kailanman hindi ko naranasan na iniwan mo ako. Hindi ba? Kaya the more na ikaw ay nananalangin, iba yung pagkakilala mo. Lalong kapag ikaw ay nagpupuri, kapag ikaw ay nananalangin, kapag ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos, parang nakikita mo yung lawak ng kanyang biyaya. Kaya minsan kapag pressure mo sa napapasigaw ko na. Woo! Parang ibang klase sa'yo. Ako'y nagugulat po sa inyo kapag parang napakatahimik po ninyo. Kayo po'y para mga anghel sa aking harapan. No? Ibig sabihin, talagang kapatid, bigyan mo ng laya, huwag mong tipirin. Huwag mong tipirin ang pagpupuri mo sa Panginoon. Huwag mong tipirin yung pasasalamat mo, pagsigaw mo sa Panginoon. Tipid eh. Sumigaw tayo. Hallelujah! Hallelujah! Tipid eh. Yun! Mamaya titirahin natin yan, no? Yung talagang bumibigay ka. Amen po ba? Ibinigay na ng Diyos ang lahat. Pagtapos, titipirin mo. Itodo mo na rin. Amen po ba? Hallelujah! Palpaminsan pa ang Panginoon. Kapag tinitipid mo ang sarili mo, eto, hindi ba kapag tinitipid natin sarili natin, nasasanay kang magtipid? Gusto mong kumain ng lechon, dahil tinitipid mo sarili mo, tumatak ka, lumulunok ka ng malalim. Pati tinitipid mo, kumain ka. Sisig, kumain ka. Kami doon ni Pastor Francis, nung nasa Baguio, kami na lockdown, kumain ka ng mix-mix. Malapit kami sa St. Peter noon. Bro, yung pito ka ng baboy, ay, nakadalong order kami noon. Nasa tabi ka naman St. Peter, talagang nakatakam kami doon sa mix-mix ng Baguio. No? Bakit naglalaway ka? Huwag mong tipirin ang sarili mo, kainin mo lang. Tikim lang ha, tikman mo. Oh. Kaya kapag nasanay ka sa ganun, titipirin mo rin sarili mo sa pagpupuri. Itaas natin kamay natin. Itaas mo kamay mo. Bakit hindi mo? Itaas mo yung tinig mo, huwag mong tipirin. Tunog duwende ka kapag ikaw ay tumitipid Sumigaw ko ng hallelujah dahil nagtitipid ka, hallelujah. Tipid Sumigaw ng hallelujah. Sabayan mo ng hallelujah. Nasa tamang lugar ka, kapatid. Hello? Huwag mong tipirin. Legal kang anak. Huwag mong tipirin tatay mo. Tay, baka naman. Ilabas mo lang nakaipit sa wallet mo. Baka naman. Yun ang relasyon Oh. Huwag mong tipirin ang sarili mo, lalo ang pagpupuri sa Panginoon. Ibigay mo ng todo. Ibigay mo na lahat. Amen po ba? Kung nag-cell group ka, mag-cell group ka. Makakatulong to, kapatid. Makakatulong to. Mahalaga to. Kung hindi yan mahalaga, bakit ako pupunta dyan? Mas maganda ng higa-higa sa bahay, magbibilang ng pera. Dahil napakahalaga kasi yung tinatawag na nagpapalakasan kayo sa magitan ng salita ng Diyos. Again, kapag gusto sa Panginoon, yung Espiritu ng Diyos ang siyang nananahan sa iyong Espiritu. Sigurado yan. Hindi yan ito gawa sa papel. Ang PSA, yung birth certificate, pwede ka makakuha dyan Pero hanggang lupa lang yan. Kapag namatay ka na, hindi na ang birth certificate. Death certificate na ang kukunin mo. Pero, dito ka pa lang sa lupa, yung birth certificate mo sa Diyos, hindi lang dito, magdadalhin ka pa din doon sa kaharian ng Diyos. Amen po ba?
Kaya secured tayo. Solid tayo doon. Kaya kung secured ka doon, kompleto ka doon, dahil ang Espiritu ng Diyos ang siyang nag-deposit sa iyo para garantiya, anak. Anak kita. Paggagarantiyan. May kaya sabi ko, kapag bumibili ako ng Cosmos nun, yung Royal, yan, Mirinda. Mag-deposit ka, magdi-deposit ako nun. Na alam niya, babalik mo yung bote na yon. Ganon din. Na ang Panginoon, binigyan ka ng Espiritu ng Diyos. Ito'y garantiya, tatak, na pag-aari ka na ng Diyos. Amen po ba? Kaya tatay ko to, yan. Asawa ko to, sabi mo, no? Okay? Pero kapag hindi kayo kasal, asawa niya. Hindi kayong garantiya, di ba? Oh, ganun yung ibig sabihin. Kapag asawa mo, kahit na mag-holding hands kayo ng asawa mo mula Dao hanggang Baguio, mag-holding hands kayo, okay lang. Nagkakwentuhan kayo, kahit na tirik ang araw. I mean, yung impact, ito yung connection. How much more ang Diyos? Duman ka man na marami kang blessing, marami kang pagpapala, o duman man tayo sa ups and down ng buhay natin, hindi tayo nakapokus doon. Alam natin, and my God shall supply all my needs according to His riches and glory. Minsan, paano ko makakapuri sa Panginoon dahil ganitong karamdaman ko, kapatid? Tumingin ka kung sino ang Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Sa next slide tayo. Okay. Ito. Ang Espiritu, ang nagpapatuo, kasama na yung Espiritu na kayo'y anak ng Diyos. Nguna, ibinigay ng Diyos ang kanyang Espiritu. Pero ito ngayon, ang Espiritu, ang Panespiritu, ang nagpapatutuo sa iyo, nagtetestify na ikaw ay anak ng Diyos. Kaya mahasay mong secured ako. Hindi lang ako tao, kundi anak ako ng Diyos. Kung nakikita mo ang pagiging anak ng Diyos mo ay napakalaki, napakahalaga. Pagyayamanin mo ang relasyon mo sa Diyos. Kung hindi ganyan kahalaga sa iyo ang relasyon, sa anak, sa tatay sa anak, kung hindi ganyan kahalaga ang relasyon, humihina ang ugnayan sa magitan ng communication. Kapag ang anak, ang tatay, hindi nag-uusap, humihina ang relasyon. Kaya kapag ikaw ay anak ng Diyos, pagkatapos, madalang ka lang dumalo. Sa tuwing birthday mo, bagong taon, Pasko, yung hindi mo makukuha yung talagang yung marubdob, pahalagahan natin. Kung mahalaga sa iyo ang relasyon mo sa asawa mo, binibigyan mo ng time. Ganun din ang Diyos. Bigyan natin ng oras ang Diyos sa buhay natin. Minsan, ako'y umaalis. Pupunta ako sa ibang lugar. Hindi ibang lugar, hindi ibang bahay. Yung pag gusto ko mapapag-isa. Gusto ko, wala akong makitang tao, ganun. Pupunta ako sa sementeryo. Doon ako magpapahinga. Hindi ko pa rin maalis. Yung sepultero, tabi ko pala. Yung minsan dumating yung punto na gusto mo lang mapag-isa lang. Hindi naman nawiwerduhan ka na, kundi gusto mo, yung parang manahimik lang yung tenga. Yung pag gusto mo parang, wow, napakaganda ng bukirin, napakaganda ng karagatan. Wow, Panginoon. Nag-start yung worship, nag-start yung communication sa Panginoon between you and God. Panginoon, napakasaya ko sa buhay kong ito na binigay mo sa akin. Wow. Butin, kinatagpo mo ako, Panginoon. Kung hindi mo kinatagpo, abak na ka na ako. Kaya importante ang relasyon natin sa Panginoon. Kaya yung Espiritu nasa puso mo, nagpapatuo sa yung Espiritu na ikaw ay anak ng Diyos. At yun hindi aalis. Okay.
Next slide tayo. Ang isang naampon ay meron siya tinatawag niya new life, new home, and new family. Di ba? Ba't nasabi ko to? Kapag anak ka ng Diyos, meron ka ng bagong buhay. If anyone is in Christ, he is a new creation. Kapag meron ka ng ugnayan sa Panginoon, yung batang inampon, meron na siya ngayon na bagong buhay. Meron siya ng bagong buhay, meron siya ng bagong tahanan, meron siya ng bagong pamilya na nagmamahal sa Kanya. Kaya ang buhay mo ngayon ay nagpasimula. Ang magandang buhay mo ay nagpasimula. Hindi naging, nung nag-asawa ka, hindi yun doon nagpasimula. Maganda ang nagpasimula ang buhay mo nung kinilala mo si Kristo bilang Panginoon ng iyong buhay. Nung nalaman mo may Diyos palang nagmamahal sa iyo, doon nagpasimula ang pinakamagandang buhay na naranasan mo. Bagong buhay, bagong tahanan. Di ba yung kapag tayo umaawit dito, talagang wala kang pakialam sa tabi mo. Importante ikaw ay nagpupuri sa Diyos na buhay, na Diyos na nagmamahal sa iyo. Meron kang bagong tahanan. Yung mga kapatid mo, kahit na malayo kayo, talagang kinakaway mo yan. Ngumingiti ka kahit hindi ka nag-toothbrush. Yun ang pagbahati talagang wow. Dati hindi ko kayo kasama. Oh, di ba? Ayaw natin makasama yung mga tao, pero dahil iisang pamilya tayo, especially sa cell group. Di ba? Nag-enjoy po ba kayo sa cell group ninyo? GE, yes? GE? Nag-enjoy po ba kayo? Buti nag-enjoy kayo. Nag-enjoy tayong lahat. Hindi ba? Hindi dahil sa pagkain, kundi kapag binabahagi mo. Ito experience ko, no? Minsan pupunta ako sa GE, parang siyempre, ang mundo ay bibigyan ka ng mga negative situation, mga bagay na hindi mo inaasahan. May tatawag sa'yo, eto yung ganito, eto, tapos, kuya, ito, minsan pumunta ako sa EJ, parang, anong gagawin ko? Parang lutay-lutay ako kasi maraming mga marinig pa phone. Sa mga testimonya ng ating mga kanya-kanyang kapatid, napapalakas din ako. Napapalakas ako, kapatid. Kaya nasabi mo, napapalakas ako. Yung mga yung personal experience nila sa Panginoon, wow, shucks, sabi ko, ang galing naman ng Panginoon sa kanila. Na-empower ko, na-uplift ako. At kapag siyempre, may kanya-kanyang share, no? Kapag ako naman ang magbabahagi, ako mismo magbabahagi, nakakaramdam na parang hindi okay. But na-empower ko. The way na sinasabi mo ang salita ng Diyos sa buhay mo, no? Napapalakas ka. Iba yung dating ng salita ng Panginoon. Amen to ba? Kaya mainam, maigi, maganda, na kapag kayo nagsasama-sama, kapag ang salita ng Panginoon ang pinag-uusapan niyong mismo, kayong lahat ay nabagagpala. Pare-pare kayong masaya. Amen do ba? Kaya sa sunod magkita-kita tayo muli. Saan? Sa ilalim ng akasya. Doon tayo uli. Na-enjoy mo yung pagkakataon. Bakit? Meron ka ng bagong buhay, bagong pamilya, bagong tahanan. Marami ko narinig sa amin, yung family ng CFSM, iba na. Hindi man kayo taga-Angeles tayo, kapag nakita nyo ang mga kapatid natin sa Dumaguete, sa Palawan, sa Pangasinan, sa Baguio, talaga akala mo ang tagal-tagal nyo na nagkikita. Kasi isa tayong pamilya. Tayo ay pamilya ng Diyos. Amen to ba? Kaya sa December niyan, talaga naman, huwag kang mawawala, kaibigan. Sama-sama tayo doon. Kung pwede kang mag-stay in tayo. Magdadala ako ng isang sakong mani. Yeah, nakistart na ako. Yeah, marami kami. Mag-stay in kami. Siyempre, ibang klase yan. Amen to ba? Kaya new life, new home. Kaya sabi ko, iba yung, may naalala ko sa isang kapatiran. Nag-attend sa ibang church. Sabi niya, iba pa rin yung tahanan mo, sabi niya.
Iba yung tahanan natin. Dahil may panahon siya umaalis, pero nung bumalik siya, ito ang akin, sabi niya, home sweet home. Ibang klase. Kasi unang-una, nakikita mo yung dati mong kasabayan, naglilingkod sa Panginoon, at andyan ka, napapalakas. Kaya yung buhay ni Kristo na ibinigay niya sa iyo, bagong buhay, bagong tahanan, bagong pamilya. Amen po ba? Ngayon, hindi lang isa, dalawa lang ang masasabi natin tagumpay. Pero tayong lahat ay nakakaranas nito. Okay, sa next slide tayo. Okay. Whew. Amen po ba? Ang sabi dyan, sa Romans chapter 8, kasunod ng ano, at yamang mga anak tayo, mga tagapagmana ng Diyos, at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat, kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Saan ba nagtiis ang Panginoon? Sa langit? Sa lupa? Nagtiis siya ng anuman mga pagsubok sa buhay. Nasubukan niyang tinukso siya ng dyablo. Tayo naman din ay tinutukso ng dyablo. Huwag kayong titing sa tabi. Okay? Kung siya naman ay nauhaw din siya. Siya ay nagutom, nagutom tayo. Parehas lang. Pero yung mga bagay na pagtitiis, kaya even Paul, ilang beses ko itong pinapanalangin na tanggalin niya ang thorn of the flesh. At ang sinabi ng Diyos, my grace is sufficient for you. Kaya kung tayo nagtitiis, man tayo sa mundo nito, at ang sabi dito, yamang kayo'y mga anak ng Diyos, tayo mga tagapagmana ng Diyos, kasama ng tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Ang kaluwalhatian niya na kung saan sa biyaya at presensya ng Panginoon ang siyang na ating naranasan bilang mga anak ng Diyos. Okay? Huwag natin sabihin na, anak ako ng Diyos, hindi ako dadaan sa pagsubok. Kapatid, sigurado yan. Dahil nasa mundo pa tayo, dadaan tayo sa pagsubok. Pero, kaya natin itong pagtagumpayan. Amen po ba? Hello? Okay. Amen. Sa next slide po. Okay. So John chapter 1, chapter 5, verse 4 to 5, sabi ito, sapagkat, okay, maganda, mababasa nyo ito. Sapagkat ang bawat individual, hindi lang by group, bawat isa, no? Sapagkat ang bawat anak ng Diyos nagtatagumpay laban sa mundo. Ibig sabihin, bawat isa inyo ay nagtatagumpay saan? Sa mundo. Okay? Nagtatagumpay, hindi kundi nagtatagumpay, present tense. Na pagtatagumpayan niya ito sa mamamagitan ng pananampalataya. Ang mga bagay pala ng mga pagsubok sa mundong ito na pagtatagumpayan natin, hindi dahil sa lakas natin, hindi dahil sa influensya natin, hindi dahil sa pera natin, kundi dahil sa pananampalataya na ito ay galing sa Diyos. Yung pananampalataya na meron ka ngayon, hindi mo yan pananampalataya. Ito'y pananampalataya mula sa salita ng Diyos. Yan ang sinabi ng Romans. Faith cometh by hearing. Ibig sabihin, ang pananampalataya daw ay dumating sa pamagitan ng pakikinig. At pakikinig. Kaya napakahalaga na tayo dumadalo at sa cell group natin dahil nakikinig tayo para mapaglabanan natin at mapagtagumpayan ang mundong ito. Para yung tagumpay ni Kristo na nasa puso mo, lalo itong lumiwanag, lalo magiging malinaw sa iyo. Amen po ba? Okay. Ngayon, sa verse 5 sabi ito, nagtanong si John, sino ba ang nagtatagumpay laban sa mundo? Ayun po yung sagot. Wala sa akin. Andun. Di ba? Nagtanong siya. Ngayon, sabi niya,
Sino ba ang nagtatagumpay laban sa mundo? Ay, tingnan, wala po sa akin. Ayun. Okay. Ano mo, sabay-sabay po tayo. Ay, nakikita po nyo? O, sige, sabihin nga po nyo. O, ako magtatanong. Sino ba ang nagtatagumpay laban sa mundo? Parang ibang tunog ng, ba't ganito yung tenga dito? Uulitin ko. Sino nga ba ang nagtatagumpay laban sa mundong ito? O doon po tayo titingin, po sa akin, doon sa tining. O, di ba? Kung ikaw ay sumasampataya na si Jesus ay ang Diyos, ibig sabihin, ang bawat isa sa inyo ay isang mananagumpay. Kung hindi nyo ito lubusan lumalim sa puso nyo, parang balat lang ng sibuyas lang yan. Pero the more na lagi mo sinasabi, kaya si Pastor Jad lagi sumisigaw na tagumpay. Yun tayo nakaporma. Doon tayo nakahulma. Kaya palagi mo lang sabihin, until such time, talagang makikita mo naman talaga eh. Nakukuha natin, well, dito magtatapos. Alam nyo, tatanim ako ng mushroom. Ganyan. May dalawa akong sinampulan ko lang. Dahil yung mushroom na yun, ano siya, amag. 2 bote. Ang sabi ko sa isa, sampulan ko nga ito, sabi ko. Yung isa, sabi ko, ang mushroom na to parang mahinang klase. Yung amag na to ay mahinang klase. Walang silbi. Patapos yung isa naman, parang saan tinanong. Yung isa naman, napakaganda naman ito. Maganda yung ugat niya. Kada pumunta ko doon, yun ang sinasabi ko sa dalawa, negative and a positive. 1 week lang, yung isang bote ng tinaman ko ng mushroom, naging kulay berde siya, nasira. Yung sinasabi kong napakaganda ng bunga nito, nagiging kulay puti siya at tumubo yung mushroom doon. At doon ko nakita, yung mga sinasabi natin, minsan hindi tayo aware, pero totoo pala. Nalikha ang langit at lupa dahil sa salita. Naintindihan po natin. Kaya the more na sinasabi natin, tayo mananagumpay, talagang ihulma ka ng sinasabi mo kung saan ka papatungo. Amen po ba? Huwag niyo ko tipirin. Amen po ba? Amen. Okay. Ngayon, bilang isang anak ng Diyos, wala namang mabuli sa'yo. Pastor, wala namang taga nagbubuli sa akin. Si Satanas binubuli ka eh. Hindi mo napapansin? Hindi ka anak ng Diyos. Tingnan mo nga. Tumingin ka naman, hindi maganda sunod sa tao. Binubuli tayo ng dyablo. Okay? Hindi ka natalunan ngayon. Isa ka naman na nagumpay. Dahil anak ka ng Diyos. Yun ang design. Hindi ka na, ang mundo, linilimitahan ka. Hanggang dyan ka na lang. Hanggang dyan ka na lang sa lugar mo. Hanggang ka na lang sa baryo nyo. Hanggang ka na lang sa syudad nyo. Kundi, bilang anak ng Diyos, alam ko, gagamitan tayo ng Panginoon. Tayo ay lilipad. Ang pakpak mo, hindi ka na aalukip-kip, kundi, iunat mo ang kamay mo dahil ang Diyos, sasamahan ka niya sa kanyang layunin. Amen po ba? Kahit na tinatalikuran mo na ang langit, ang Diyos kailanman hindi kanya tatalikuran. Bakit? Kapag gumaganyan ka na, tinatalikuran mo na ang langit, hindi ka pa rin iiwan ng Diyos. Amen po ba? Kaya ang buhay mo ay napakahalaga dahil mahalaga ka sa Diyos. Meron kang assurance sa buhay. Meron kang katiyakan. Ang identity mo bilang isang inampon o kinupkop, wala na sa sarili mo. Ang identity mo ay nasa nag-ampon sa iyo. Ang identity natin ngayon, hindi kung ano ang meron sa atin. Ang identity ko, yung aking amang nasa langit. Amen po ba? Yung aking amang nasa langit, yun ang kausapin mo. Ay, matindi, mabigat ka ngayon, bro. Kasi yung tatay ko,
is an unlimited God. Kaya niyang gawin ang mga bagay na imposible. Magiging posible. Ika nga, dagat nga kaya niyang awihin. Ang disyerto, kaya niyang gawin forest. Iyan ang aking tatay. Ganun ang tayo. Amen mo ba? Naalala ko na, nanay ko, sabi ko, minsan, ngayon, sabi ng doktor, nanay niyo, sabi niya, malapit na. Kaya sabi ko maganda yung cell group. Salamat dun kay Ma'am Alona. Siya yung maawak na nanay ko. At sabi daw sa doktor, sabi niya, ito ano lang, testimonya lang. Nay, sabi niya, talagang ang atay mo, talaga wala nang pag-asa, talagang talagang ganyan. Lumilitaw na yung mga symptoms. Wala na talagang pag-asa, nanay, sabi niya. Sabi na nanay ko, si Lord na lang aking inaasahan, sabi niya. Pinagkatiwala ko na lahat sa Panginoon ang mga bagay na mangyayari. Habang kinikwento na nanay ko sa akin, pinipigilan ko akong tutuloy yung mata. Sige, makatay mo yung sinabi mo, ha? Parang hindi naman siya, matindi ka pala man, puto. Baka sa magitan ng sinabi mong yan, simpleng salita, pwedeng mag-minister ang salita na yon doon sa mga doktor niya. Kaya sabi ko, hanggang ang Diyos ang bahala. Kahit na single minute, pwede pa rin gumawa milagro ang Diyos. Para ko minsan pa ang Panginoon. Ngayon, sa lahat ng ating pinag-uusapan, spirit of adoption, papaano ngayon? Ano ang gagawin ng bawat panig ng bawat isa? Ang pag-ibig ng isang nag-adopt, ang pag-ibig ng Diyos, ay hindi questionable yun. Talagang nagmamahal ang Diyos. Amen to ba? Kilala niya. Tayo, sa pagkabat, kilala na kita, sabi niya. Pero ang Diyos, kailanman, hindi natin siya kilala. Sa magitan ng kanyang salita, at ang Banal na Espiritu, unti-unti natin siya nakikilala. Amen to ba? Yung anak ko, siyempre, baby pa lang yan. Sa loob ng tiyan ng mama nila, pinag-pray ko na yan. Okay? Nung lumabas sila, siyempre, walang question sa magulang na mahal ba niya anak niya. 100% mahal natin ang kanya-kanyang mga anak natin. Walang questionable doon. Pero yung develop yung pag-ibig ng magulang sa anak. Pero yung anak, hindi pa na-develop yung pag-ibig sa magulang. Kaya kailangan ng anak, it takes time. Magbigay siya ng panahon at oras sa kanyang magulang. Para magkaroon ng tawag na intimate relationship. Yung anak sa magulang. Magkakaroon tayo ng intimate relationship sa Panginoon through meditating the Word of God. Kapag kayo nag-cell group tayo, nagsama-sama tayo, lumalalim ang ating relasyon sa Panginoon. As the next slide, sabi nito, okay? The greatest things a person should do is to have an intimate or deep relationship with God. Ang pinakamahalagang bagay na dapat gawin ng isang tao o mga kinupkop ay magkaroon ng isang malalim at personal na ugnayan sa Diyos. At ang sabi ito, ang intimacy sa Panginoon ay isang malalim na ugnayan o personal na kaugnayan sa Diyos. Okay? Unang-una, makita natin dito yung puno ng pagtitiwala. Yun ay bahagi ito ng intimacy, panalangin, pagkakaroon ng presensya ng Diyos sa buhay natin. Okay, tayo po ay sa mga awit tayo. At sa araw-araw, hindi lang every Sunday, hindi every cell group. Sunday to Sunday, ikaw ay nakikipag-ugnayan sa Panginoon. Ikaw ay naglalakad man lang. Yan. Ikaw man ay nagmamasada, nagmamaneho, nagtatrabaho. Yung communication mo sa Panginoon ay andon pa rin. Amen po. Bilang isang anak, tayo ay isang mananagumpay. Amen po ba? Pwede tayo tumayo. Hallelujah. Thank you, Lord. We give you praise. Hallelujah. Amen. We will triumph in the Itaas mo ang kamay mo. Lord. We will Everyone. triumph like never before. Itaas mo ang kamay mo. Huwag mong
worship Him. For greater is He who makes me Come on. overcome. Raise your- We will Yeah. walk in the power of His might. We will shine for His glorious light. For greater is He who makes me overcome. Say, we will triumph in the Lord. We will triumph like never before. For greater is He that makes me overcome. We will walk in the power of His might. We will shine for His glorious light. For greater is He who makes me overcome. Yeah, we will triumph in the Lord. We will triumph like never before. For greater is He that makes me overcome. We will walk in the power of His might. We will shine for His glorious light. For greater is He that makes me overcome. For greater is He who makes me Praise God. Hallelujah. Amen. We will triumph. Amen. Salamat po. Test mic. Sir Rudy, Pastor Rudy, sa atin sa pamilya, sa ating tagapagsalita, sa mga ito. Tunay na ang kanyang biyaya sapat para sa atin. Amen. Okay? Hallelujah. So, tingnan natin ang Galatians chapter 4, verse 5. Ano? Okay, so, upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan, nang sa kayo'y maging anak tayo ng Diyos. So, tayo ay papalayain, pinalayan na sa kautusan upang maging anak ng Diyos. Sa English po, ay yung adoption as son, we will receive the adoption as son of God. Yun po yung English sa Galatians 4:5. Yung pong the word adoption. So, ang Panginoon ay dumating. In verse 4, sabi niya, in the fullness of time, tatakot ng panahon, ang Diyos ay binigay niya kanyang anak. Bakit in the panahon? Kasi po, nung ang tao ay handa na, nag-response si Marie. Hindi po ang Diyos ang siyang nag-orchestrate, ang siyang patating, kundi nasa tao kung kailan niya gusto tagapin ang Panginoon sa kanyang buhay. So nag-response si Maria, nag-response na ang tao, kaya po dumating ang kanyang anak. Binigay niya ang kanyang anak. At sa kanyang pagdating, para sa kanun po, mapalaya ang mga nasa ilalim ng kautusan. Ito ay particular sa mga Hudyo. Ang Hudyo lang po ang isang nasa ilalim ng kautusan. Okay? Ang Hudyo po, ang siyang nasa ilalim ng kautusan, law. Ang kautusan ay binigay para sa kanun po, magbigay ng covenant ng Diyos. Kaya binigay niya ang kautusan. Para sa kanun po, maging iba ang mga Israel sa ibang bansa. Kasi ang batas po na ibinigay niya ay nagbibigay ng kautusan, mga bagong identity ng Israel o ng Hudyo. Mayroon silang bagong pagkatao kasi po kung walang batas, maging katulad lang sila
ng mga ibang bansa. Pare-pareho ka ng buhay. Na kung saan ang buhay nila ay kung anong gusto nila ay ginagawa nila. Kaya po, napakahalaga ng batas. Napakahalaga ng batas sa buhay ng Israel. Kaya po, ang batas ay binigay para sa po, makita ng Israel na mas sila makasalanan. To expose sin sa buhay nila. That's why law is very important. Okay? So now, sino bating? Pastor ng palayain sila kautusan. Pastor ng po, hindi na sila mas pa sa ilalim ng kasalanan. Kasi sa pamamagitan ng batas, ay nakikita na nasa ilalim ng kasalanan. Pero dahil kay Jesus, sila po ngayon ay wala na sa ilalim ng kautusan, kundi sila po ngayon ay anak ng Diyos. Yun ang bagong kalang identity. Paano mga hentil? Paano mga hentil? Okay? Pakailan yung borba, di magano. Paano mga hentil? Ang mga hentil po ay nasa ilalim ng konsensya. Hindi sila, tayo yung mga hentil, tayo may hindi mahudyo. Wala tayo sa ilalim ng Mosaic law, mga Moses law. Nasa ilalim po tayo ng batas ng konsensya. Tayo may moral awareness. Alam natin kung tama, mali, sa ating bagitan ng konsensya. Eh po, sa bagitan ng konsensya, ay tayo na naging alipin. Nasabi nga ng ating verse kanina, tayo alipin ng kasalanan. Alipin ng takot. Sa bagitan ng konsensya, tayo namuhay sa takot. Namuhay tayo sa pagkaalipin ng kasalanan. Sa bagitan ng konsensya. Pero, dahil tayo sumamba, tayo Jesus, uban ng Hudyo, ay tayo ngayon ay pantay-pantay, pare-pareho anak ng Diyos. We are all adopted son of God. Amen? So, kapatid, wala ka na sa ilalim ng kahatulan sa buhay mo, wala ka na sa ilalim ng bunga ng kasalanan, wala nang bunga ng kasalanan, kahirapan, kasakitan, anumang mga masakit na buhay nito, wala ka na sa ilalim na. Hindi na yan ang buhay mo. Wala ka sa ilalim ng takot sa buhay mo. Kundi ka ngayon, nasa ilalim ng biyaya, pero pag-ibig ng Diyos, kagandang buhay na ganap at buhay kasi siya. Yan ngayon ang buhay mo. Nasa iyo na yan. Hindi ka palang darating po doon, kundi dahil kay Kristo, nasa iyo na. Yan ang bagong pagkatao mo. Nasa iyo na ang lahat. Hindi ka na dapat magtagumpay. Dahil pinagtagumpay ni Jesus, ang lahat ng bagay sa mundo to, sa magitan niya, ay nagtagumpay ka na. Amen? Hindi pa lang tayo magtatagumpay. Hindi pa lang tayo papapalain. Hindi pa lang tayo magiging anak. Kundi tayo pinagpala na at tayo po yung nagtagumpay na at tayo may anak ng Diyos sa ating mabuhay. Palakpan natin ba na? Okay, yan po ang kalagayan. Ang kailangan natin ay ma-renew ang ating bayan. Malinis ang ating kaisipan sa mga negatibo kaisipan sa ating mga buhay. Yung sa bagitan ng salita pa. Kasi tayo po ay pili po namumuhay sa dati nating buhay. Where hindi na yun ang ating buhay. Ang buhay natin ay anak ng Diyos. Kaya kapatid, huwag tayo magkumpara sa bawat isa. Lagi ko sinasabi, ang mangga ay iba't ibang klase. May jam mango, may apple mango, may manggang kalabaw, carabao mango. Okay? Sabi ng iba, ang apple mango, may guwat. Ayaw yung apple mango. Sabi nila, gusto ko yung Indian mango. Masarap sausawan. Gusto naman yung kalabaw. Kasi matamis. Magandang tignan. So, yung bang Indian, yung bang apple, agrabyado ba sila? Dahil meron pong kalabaw na mangga, agrabyado siya. Ganito lang mangga ko, ganito lang ang aking buhay. Indian mango na ako, apple mango na ako, maasim ako, malasang gamot ako. Alam nyo, pare-pareho silang masaya. Kasi po, hindi yung bunga, ang buhay na mangga ay nasa lupa. Hello, nasa lupa ang buhay ng mangga. Kaya pare-pareho silang masaya. Iba-iba man ang kalang part, layo din sa buhay ng mundo to, iba-iba man ang klase sila, pero pare-pareho silang
masaya, pareho silang nakaramdam ng kasiyahan, kabuhay na ganap at buhay siya. Kasi po, nakatungtong sila, kung buhay na, galing sa lupa. Pare-pareho silang galing sa lupa. Kaya kapatid, pare-pareho tayong anak ng Diyos. Pantay-pantay tayo. Wala pong discrimination. Walang agrabyado sa atin. Ang kailangan tayo ng nakita na agrabyado tayo kasi tumitingin tayo sa ating dating pagkatao. Pero kung titingin tayo sa ating kung sino tayo yun, kung ano ang pagkatao natin yun, identity natin, pare-pareho saya natin, pare-pareho kaligayahan natin, pare-pareho papahala natin. May sakit ka man, wala kang sakit. May pera ka man, wala kang pera. Pare-pareho. Pare-pareho tayo ahangat. Kasi kung ano ang iyong kaisipan, yun po yung lumalabas sa iyong buhay. Man, yun yung lumalabas sa buhay mo. Kaya kung Indian Mengo, Indian ang kanyang pagkatao, yun yung lumalabas sa kanya. Amen? So, kapatid, patuloy nating makilala kung sino tayo ngayon bilang anak ng Diyos. Para sa ganun po, laging masaya. At kung ano ang iyong buhay kay Kristo, yun po ang ipapahayag sa iyong katawan. Kaya ako po, nakita ko yun, na kayo magaling na. Nakita ko yun, dahil kayo ko, anak ng Diyos, hindi pa lang ako magtatagpo sa sakit. Kundi ako'y natagumpay na sakit dahil kay Kristo. Kaya kapatid, kaya ako'y masaya. Alam nyo, mas masaya ako ngayon kesa noon na wala akong sakit. Kasi nakita ko kung sino ko ngayon. Yun po ang aking buhay ngayon. Amen. Kaya po, pantay-pantay. Alam nyo, alam nyo, ang ating bansa ngayon nagkagulo, o katak-katak. Pero mag-pray ako lagi sa ating bansa. Walang discrimination. Lahat ay mahal mo, Panginoon. Iba man ang kanya-kanyang opinion, iba man ang mga leader natin. Lord, alam ko, mahal mo lahat ng mga leader. Alam ko, mahal mo ang Pilipinas. Wala akong sinasabi, sana mabago siya, sana mabago ng puso pa. Wala po. Kaya po, pantay-pantay. Pantay-pantay, ma'am. Kaya ang i-pray sa mga tao, alam mo, sa church, pantay-pantay. Dati may discrimination. Lord, ito tao ito, kulang pa ng katibo, kulang pa ng salita. Lord, kulang pa hindi na magbabaw. Ito po, salamat po sa iyong buhay. Hindi po, ngayon pantay-pantay. Lord, alam ko, mahal mo lahat ng CFSM, lahat ng members, Panginoon. May magandang buhay kasala, may magandang pagpala na kalasa sila. Kaya po, ganun din sa aking pamilya. Patay-patay. Dati may discrimination. Pero iba-ibang prayer. Pero pare-pareho prayer. Kasi pare-pareho silang mahal ng Diyos. Wala siyang tinatanggihan. Wala siyang kinakalingan. Wala siyang pinaprotektahan. Kundi lahat ay pamilya, lahat ay kapuso. Amen? Yan po, ang prayer natin, hindi paghingi. Ang prayer natin ay pagka-align, pagsang-ayon sa ginawa ni Jesus. Kaya di na tayo humingi. Kundi Lord, alam ko, pinagaling mo na ako. Alam ko, Panginoon, pinagpala mo na ako. Alam ko, Panginoon, nakahanda na ang papala. Nakahanda na ang tagumpay. Hindi na ako magtatagumpay. Panginoon, tunay nga po. Yun po yung prayer ngayon. Hindi prayer dahil takot ka sa utang, dahil takot ka sa sakit, takot ka sa problema. Lord, tulungan mo ako. Hindi na po ganoon. Kasi ginawa na ni Lord ang lahat ng bagay. Ang kailangan mo na itanggapin mo ang kanyang ginawa. Hello? Amen po ba? Tanggapin mo. Kaya Lord, salamat Panginoon. Alam ko, may magandang plano ka. Alam ko, Panginoon, ginawa mo na ang lahat ng bagay para sa akin, ang lahat ng aking problema sa lahat ng karamdaman ko, pinagaling na ako. Lord, salamat Panginoon. Laging pasalamat, laging pagkilala sa ginawa ni Jesus. Hindi yung mangyayari pa lang sa physical mo, doon pa lang po, nagpapasalamat. No, pangyayari pa sa physical, ayun po, hindi ka na nagtataka. Kundi yun ay manifestation lamang, pag-express lamang kung ano ka sa buhay mo. Nandiyan po ka tayo. Kaya po, hindi pa lang tayo matatagumpay, hindi pa lang tayo mapapalain, hindi pa lang tayo gagaling, kundi binigay na ni Lord ang lahat ng bagay. Sa ating mga buhay, palapahan natin pa lang.
Hallelujah! Amen? So, kailangan natin, ay yung kilalanan na rin. Kilalanan na sa ating mga buhay. Kaya po, yun po yung prayer ngayon. Kaya, sabi niya, ang buhay natin ngayon, kasi tayo may pamilya, meron na itong bagong identity, meron tayong inheritance. Kaya ang buhay natin ngayon, sabi nga ng ating awit, this is living now. Ito na ang ating pamumuhay. Ito na ngayon ang ating pamumuhay. Ang ating buhay, ang ating kaisipan, puno ng, sabi ng Philippians 4:8, puno ng papuri, puno ng kabutihan, puno ng katotohanan, puno ng matuwid, puno ng karangalan, kapuri-puri, malinis, at kanais-nais. Yan po yung patungkol kay Jesus. Kung titignan mo yung buhay, talagang hindi perfecto. Pero po, sa Panginoon ang buhay mo, perfecto. Puro malinis, puro totoo, puro karangalan, puro kapuri, puro matuwid. Kaya po mga kapatid, napakaganda ang buhay natin ngayon bilang anak ng Diyos. Kaya wala nang kailangan, ganap na. Buhay na ganap. At kasi siya, ang buhay natin ngayon, hindi pala magiging ganap, hindi pala magiging kasi siya, kapag wala kang problema, wala kasi, Lord, salain ko, hindi po, ngayon pala mo masaya ka na. Kasi ginawa na ni Jesus ang lahat. Kaya kasi namumuhay ka sa pananampalataya, hindi siya physical, hindi siya nakikita. Kundi namumuhay ka kung sino ka sa buhay mo. Amen? Kaya ikaw matuwid, kaya ikaw yung anak ng Diyos. Dahil namumuhay ka doon sa iyong pagkatao ngayon. Namumuhay ka bilang ligtas, kaya ang langit ay nasa iyo na. Di pa lang darating ang langit sa buhay mo, kundi ang langit ay nasa iyo na. Dahil si Jesus, kaligtasan ay binigay na sa iyo. Kaya masaya ka na yun. Hindi pa lang nasa langit na, ay saya, salamat Lord. Wala na akong problema. Wala na akong sakit, wala na akong, hindi po. Ngayon pa lang, masaya ka na. Amen. Ngayon pa lang, now and forever. Now and forever, you are victorious. Sabihin natin, tagumpay! Tagumpay! Amen. Last day tumayo. Purihin natin Panginoon. Salamat o Diyos. Salamat. Panginoon, salamat po o Diyos sa iyong biyaya. Salamat sa iyo. Salamat o Diyos. Lord, sama-sama may pamuhay ang buhay namin yun. Sama-sama kami yung buhay na kami anak mo. Pare-pareho kami. Patay-patay kami tingin mo sa amin. Patay-patay kami sa lahat tayong ginawa sa buhay namin. Wala arabiyado. Wala pong discrimination. Kundi kami lahat ay mga anak mo. Lahat ay pinagpala. Lahat ay matagumpay. Lahat, Panginoon, ay may kapayapaan, pag-ibig. Lahat ng Panginoon na sa aming buhay na. Dahil ikaw ang aming lahat sa aming buhay. At pare-pareho, Panginoon, ang bawat isa. We will shout to the world. We will go, Lord, and preach the gospel. We will preach the good news, the gospel, who we are now in Christ, Panginoon. Share namin sa pamilya, sa tao, sa mga kasatrabaho namin, sa lahat ng tao. Tunay, Panginoon, kami, Panginoon, ay hindi na pipilitan lamang, kundi yan ay pamumuhay namin sa araw-araw kaming buhay. Lord, we give praise and glory. We give you, Lord, glory and honor. Lord, tunay nga po, mabubuhay kami, magtatrabaho kami. Lord, tunay nga po, gagawa kami araw-araw. Dahil buhay ang aming espiritu, buhay kami, kami, Panginoon, ay masigla sa lahat ng araw, sa lahat ng oras, sa lahat ng aming ginagawa, sa trabaho, sa pamilya, sa aming mga kapitbahay, sa aming pamilya. Lord, sa lahat ng tao, sa lahat ng bagay, masaya kami lagi, Panginoon. Puno ng kagalaw, puno ng buhay, puno ng sigla, Panginoon. Dahil ikaw ang aming buhay, ikaw ang aming sigla, ikaw ang aming kapayapaan, ikaw ang aming pag-ibig, ikaw ang aming pagpala, ikaw ang aming tagumpay sa aming buhay. We give praise and glory in the name of Father, Son, and Holy Spirit, and we all say, Amen and Amen.